tingin daw niya, sabi ni Lacson, mayroon yang mayroong agenda sa likod niyan. Hindi naman yan gagawin nila Attorney Libby Baligod at Mike Defensor ng walang diyan. May agenda diyan. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, malamang may destabilisasyon na pinaplano. Mayroon na namang masamang plano sa likod niyan. May niluluto na naman. Destabilisasyon o kaguluhan. Bakit? Sabi ni Senador Ping Lacson, obvious naman, tingnan mo naman yung timing nila. Kailan nila inilabas yung na yan, 80 na Marines umano. Ngayon na mainit ang issue ng ICC. So kailangan nilang siraan ng ICC. Si Trillanes, yung mga investigador ng ICC. Pangalawa, magsisimula na ang impeachment ni Sara. Di siyempre kailangang siraan yung mga kongresista na nagtataguyod, nagsusulong ng impeachment ni Sara. Sila Abante, Joel Chua, Beatrix Luistro, De Lima, yun. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, mayroon yan. Mayroong agenda sa likod niyan. Obvious naman. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Senador Ping Lacson, yan, hindi malayo, mayroong agenda yan. Mayroong masamang dyan. The timing, ang timing daw, ICC confirmation of charges, EDSA 40th anniversary, impeachment ni Sara. Ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, hindi ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bispiras noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. So, yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. So kung destabilization, paano makaka-destabilize? Yung timing, kasi EDSA ngayon bakit kahapon lumabas? Ano ba itong mga na to? Itong mga ex-marines na to? Sino ba ang mga ito? Sino ba ang mga handlers niyan? Bakit biglang lumitaw yan? Anong pinagdaanan niya? Sabi ni Senador Ping Lacson, iimbestigahan niya yan, aalamin niya yan. Aalamin niya. Kasi, hinahamon na naman si Senador Ping Lacson, bakit daw hindi imbestigahan ni Senador Ping Lacson yan? Siya daw ang Blue Ribbon Committee Chairman. Dapat daw imbestigahan yan ni Senador Ping Lacson. Kaya lang, sabi ni Senador Ping Lacson, hindi niya daw muna yan aaksyonan. Aalamin niya daw muna kung ano bang nasa likod niyan. Kasi nga, may naaamoy siyang iba. Parang ang timing ng pagkakalabas ay ibang klase. Kaya, naniniwala si Senador Ping Lacson, may dyan, may nagplano niyan, may nagpagalaw niyan. Yan? Hindi yan simpleng ganyan na lang, na basta na lang lumabas yung na yan. Hindi. Sabi niya, may naaamoy siyang destabilisasyon dyan. Kasi ngayon talagang grabing problema ang kinakaharap ang mga Duterte. Siyempre, si Digong, ayan, ICC. Tapos si Sara Duterte, impeachment naman. Ngayon, paano nila makaka-counter yan? Durog na durog si Duterte doon sa ICC. Kahit si Kaufman, hindi na alam kung anong depensa niya, anong gagawin niya. Kung mayroon mang depensa si Kaufman, wala. Hindi umuubra Tapos, itong impeachment ni Sara, huhubaran din si Sara dyan. Magsisimula na sa March 2 Ipapatawag dyan ang mga testigo, si Madriaga halimbawa,
bubuksan yung kanyang bank accounts. So kailangan mag-create ng destabilisasyon para hindi makabuelo. Ha? Yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara dapat ma-distract. Yun. Kaya ang solusyon diyan, destabilisasyon. Paano sila madi-destabilize? Ay di maglabas ng diversionary tactics. Kumbaga ang atensyon ay malipat sa iba. Ha? Malipat sa iba. Hmm? Kaya para malipat sa iba, ito yung mas mapag-usapan. Kaya ngayon, linalabas ngayon yung na yan, yung 18 na Marines na yan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, ang agenda niyan, destabilization, pang-divert yan. Kasi mayroon ngayong mga matitingkad na pangyayari sa mga Duterte. Yung hearing sa ICC, saka yung impeachment kay Sara Duterte. Kaya lang, hindi naman uubra yung diversionary tactics na yan. Ngayon nga, hindi pinapansin ng mainstream media. Galit nga yung mga DDS sa mainstream media eh. Sabi ng mga DDS sa mainstream media, bakit hindi nyo kino-cover itong balitang ito? Ha? Obvious naman kayo. Samantalang newsworthy naman ito. Karapat-dapat naman tong ibalita. Bakit hindi nyo binabalita? O yun, galit na naman ang mga... nabasa natin yung post ni Lambino eh. Yung post ni Lambino, sabi ni Lambino, bias naman kayo sa media. Bakit hindi nyo binabalita ito? Bakit naman nila papakialaman ng media? Mauutusan ba nila ang media kung anong dapat na ibalita nito? Tsaka, ang media naman, syempre pag sa tingin naman ng media mahirap ibalita yan, baka fake news yan, hindi talaga yan ibabalita ng mainstream media. Oh, ay na kasi ang mga DDS na nagkakalat lagi ng mga fake news eh. So wala nang naniniwala. Kaya kahit yung mainstream media, nagdadalawang isip na gawing gawing balita yan. O galit ngayon ang mga DDS. Sabi nila, daw, hindi daw itong mga mainstream media, napaka newsworthy daw tapos hindi man lang binabalita. Paano magiging newsworthy? Katulad niyan, si Mike Defensor nagdidistansya na. Oh, sabi ni Mike Defensor, hindi naman ako ang diyan, pasimuno niyan. Naghuhugas kamay. Tapos si Atty. Levy Balico daw, in-interview nila Ed Linggau, napahiya daw hindi masagot ang mga tanong. Oh. Kaya paano naman yan gagawing ng mainstream media? Oh. At saka ito, sabi nga ni Senador Ping Lacson, wag sasakayan yan. Kasi daw yan, destabilisasyon yan. Ang purpose talaga niyan maghasik ng kaguluhan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Senador Ping Lacson, magsasarili siyang investigasyon. Aalamin niya kung ano ang nasa likod ng na yan. Kasi duda siya diyan na mayroong agenda sa likod niya. Kahit sila dating Senador Sonny Trillanes, sabi niya kakasuhan niya yung mga nasa likod niyan. Kakasuhan niya. Itong mga kongresista na binanggit, sabi ng mga kongresista, napaka ng na yan. Walang hindi ka panipaniwala.